Hi! Ako yung Kuya ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Usapang mga domestic helper dito sa Hong Kong. Guys, marami kasing gusto-gusto talaga dito mag-apply dito sa Hong Kong. Kaso lang natatakot talaga sila sa termination. Nakakatakot, diba? Lalo na kapag ang employer mo ay terminator. Speaking of terminator, nakakatakot ba talaga kapag nagkaroon ka ng employer na terminator? Yung, ayan na, nandito ka na sa Hong Kong. At saka, habang naglalakad kayo, dala-dala mo yung alaga mo, tapos, may nakasalubong kang marites natin na kababayan. Biglang sabihin na, ay, iba na naman. O di ba? Magtatanong ka, bakit iba na naman? Bakit ba? O di ba si Marites? Uso naman sa atin na pag magkita-kita ang mga Pilipino dito sa Hong Kong, ay magchichismisan kaagad. Lalo na yung mga Pilipino talaga na, ayan, medyo may very talkative yun. Guys, ito kasi, ikukwento ko sa inyo yung nakaraan kong employers. Totoo yan. Iwan ko ba bakit napunta ako sa mga employers na terminator. Oh, una kong employer, pinakauna kong salta ito ha. Makinig kayo kung paano ko na-handle yung terminator na employer. Guys, ayun nga, ito ay base sa aking experience. Nasa inyo yan kung paano kayo makisama sa mga employers ninyo. Kasi ito ang ginawa ko. Nung una kong dating, tinuruan ako ng employers ko, dinala ko sa palengke, tapos pinasyal namin sa baba yung bata, para naman pag ako na lang mag-isa, alam ko kung saan dalhin yung mga alaga ko. Kasi may alaga akong aso at saka yung alagang bata. May nakita akong mga Pinoy, sinabi, oh, iba na naman. Di ba natakot ako? Sabi ko, bakit iba na naman? I die. Die Bisaya kasi. Ay, die. Yung employer mo kasi, terminator. Hala, natakot naman ako bigla. Tapos, minesis ko yung yung nagpasok sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na terminator yung amo ko? Yeah. Ay, hindi na kailangan na terminator. Kayang-kaya mo yan, matapang kayo. Kung hindi naman kasi yan sa patapangan, ibig sabihin, hindi ko alam, okay, nagtatrabaho ako, pero bigla akong terminate. Iba nakakatakot, saan ako pupunta? O, baguhan, di ba? Natural, nervyusin ka talaga. Nung nalaman ko na terminator pala ang amo ko, inobserve ko na araw-araw. Tiningnan ko kung ano yung mga gusto niya, ayaw niya. Natural kung ano yung mga gusto niya, yun ang gagawin ko. Kung ayaw niya, I make sure na talagang hindi ko or iiwasan ko yun. Tapos nagtatanong-tanong ako. Yung ano na yun, umabot ako ng 3 buwan. Kasi dito guys, 3 buwan ang provisionary adjustment or adjustment period mo. Kapag kayo ay umabot ng 3 buwan, medyo okay na yun kasi nakuha mo na yung ugali ng amo mo. 5 buwan, wala pa rin pinagbago. So naisip ko, sabi nung kapitbahay namin na Marites, na nervous pa naman ako noon. Nagkaroon ako ng hubag-hubag kung Bisaya pa. Di ba? Kung naniwala ako sa kanya, na anak ko, baka mamaya na high blood na ako dito, inatake na ako sa sakit sa puso. Kasi nga, di ba, yung terminator, tapos natatakot ka, bigla kang tinerminate na hindi mo alam kung anong dahilan. Kasi ganun yung ugali ng amo ko. Nung umabot ako ng 6 na buwan, wala namang pinagbago. Mabait sila. Hindi ko nakikita kung ano yung rason bakit tineterminate nila ang nakaraan nilang mga helpers. Terminator, di ba? Kaya guys, huwag kayong matakot kasi napangunahan tayo kaagad ng takot, diba? Kasi terminator. Pero itong gagawin ninyo, huwag kayong matakot kung ang amo ninyo ay terminator. Sa halip, gawin nyo yung challenge na i-observe ninyo kung ano talaga yung mga ugali nila. Hindi porke terminator sila, hindi na magbago. Malamang. Ikaw nang pinakahuli. Kasi meron dito kasi, kapag nakatatlo na silang terminate, baka mamaya ma-blacklist sila sa immigration. So yun ang rason, bakit ako, naisip-isip ko, bakit ako hindi terminate, baka mamaya natakot sila ma-blacklist sila. Pero pagdating sa ugali, na-observe ko, walang pinagbago, mabait sila, pati yung pamilya. So ibig sabihin pala nun, kahit terminator man ang amo mo, kahit hindi, kung talagang hindi kayo magkasundo at lagi kayo nagbabangayan, pagdating sa trabaho, para kang robot, inuutos-utusan ka sa kakagagalaw, ganito ang gawin mo, magkusa ka magtrabaho. Para naman, kahit wala sila, kahit may CCTV man yan, pero pagdating nila sa bahay, wala silang complaint sa'yo. Iset aside natin yung complaint nila pagdating sa pagkain kasi napakasila naman talaga nila sa pagkain. Pero pagdating sa trabaho mo, wala silang mga complaint, ganito, ang dumi ng bahay, kaya nga kami kumuha ng ganito, ng yaya o ng mag-alaga ng bata, ganyan. Tapos pagdating naman sa bata, unin mo ang loob ng alaga mo. Kasi, guys, ito ha, kaya siguro ako nagustuhan ng mga amo ko na
kinuha ko ang loob ng bata. Kasi guys, yung bata na yan, yun ang tanungin nila kung ano yung ginagawa mo. Kung inalagaan mo ba siya kung wala sila. Okay ka ba kung wala yung mga amo mo. Yung bata na yan ang magsusumbong. Bukod sa CCTV, ay saksing buhay yung alaga mo. Kahit nga yung aso ko, spoiled nga sa akin. Kaya yung pag-terminate ng amo ay nakadepende talaga yan sa helper. Kung ikaw ay ginawa mo naman lahat-lahat ang mga nararapat para hindi ka ma-terminate at malayo pa rin ang loob ng amo mo sa'yo, ibig sabihin, ang employer mo na ang may problema, hindi ikaw. Dahil ginawa mo na, binigay mo na ang lahat. Pero ito yung pinaka main point na kapag sinabi ng mga kamaritis mo dyan sa labas na ang amo na yan ay terminator, wag na wag kang matakot. Sa halip, ikaw mismo ang gumawa ng paraan paano mapalapit ang loob nila sa'yo. At ito ang pinakagawin mo. Kagaya ng sinabi ko, gumawa ka ng kusa. Ayaw nila yung inuutusan ka lagi. Saka ka magpapakitang gilas, or kapag wala sila, pag nag-abroad yan sila, mag-general cleaning ka. Para pagdating nila, masaya sila. Kung galing sila sa opisina, pagdating nila sa bahay, marumi ang bahay, mainit ang ulo nila. Kahit tayo, di ba? Kapag marumi ang bahay, kung galing tayo sa, pagod tayo, galing tayo sa trabaho, di ba mainit talaga ang ulo natin? Kaya ang gagawin mo, ibigay mo ng gusto nila. Magluto ka ng gusto nila. Para pagkain nila, uupo na lang yan sila, satisfied sila sa niluto mo, at saka magkukwentuhan yan sila. O di ba? Sa halip na kinakatakutan mo sila, mag-try ka na gawin mo ang lahat. At saka guys, huwag ka masyadong bida-bida na hindi mo naman mapanagutan or hindi mo ma-sustain sa dulo. Ang gawin mo lang, magkusa ka magtrabaho, tahimik ka lang, alagaan mo yung mga alaga mo, kung ilan ba ang alaga mo, at kunin mo ang loob nila. Tapos, yung alaga na yan, mga alaga natin kahit pasawayan sila, ano na tayo guys, magtimpi tayo, magtiyaga tayo sa kanila dahil ang mga alaga natin na yan, sila yung dollars natin. Dahil kung wala sila, wala tayong sahod ngayon, wala tayo dito sa bahay nila. Ganun guys, dalawa ang aking mga amo na terminator. Yung pinakauna at saka ito. O diba? Pagdating sa terminator na naman, itong amo ko ngayon, ako na nga ang nagdeterminate ng sarili ko dahil ayaw ko nga dito. Kaso lang, dahil kinausap nila ako ng matino at saka okay naman, may mga pagbabago naman. Hanggang ngayon, more than 1 year na ako, malapit na akong matapos ang aking kontrata dito. Kaya, guys, huwag kayong matakot ha. Kung ang amo ninyo ay terminator, magdasal kayo. Ayun, paulit-ulit nang sabihin ko, gumawa kayo ng kusa. Huwag yung kailangan mo lang gumawa dahil nandyan sila. Pagdating pala ng ang dumi-dumi, basta gawaing bahay, carry natin yan. Yung mga ugali nila, sakyan natin sila. Kung may uto-uto sa atin, gawin din natin silang uto-uto. Diba? Ganun lang guys, diskarte ng mga OFW. Okay, itong video na to ay ayon lang sa aking experience. Kayo na ang mag-observe kung ano yung kakayahan ninyo para mapakisamahan ninyo ang inyong mga employers hanggang sa dulo. Thank you!